States is permeating the evolving regional landscape. This rivalry gustong makalaman, ayaw lumaban ng patas. Hindi pwede. Denver Ninong Castro once again. Welcome to Ninong TV. Live watching from Facebook, YouTube, our other source, we have the TikTok, Instagram, and Google. So today is a very special vlog content na handog sa inyo ng ating TV. Especially shout out sa ating mga estudyante, kaway-kaway na back to school na this week, next week, at magkakaroon ng mga research project, assignment, lalong-lalo na ang pag-aaralan natin ngayon is very connected dahil ngayon ay ating na-discover a while ago, and for this day ay madi-discover natin ang ikatatlong SONA ni President Bongbong Marcos Jr. Okay, special activity to, and of course a connection to our students, teachers, researchers na sakto back to school. Ano-ano ba yung mga programa ni President BBM? Ano nga ba yung mga adhikain niya na kailangan niya gawin, or yung mga na-accomplish niya sa nakalipas na taon? At sa taong ito, ano ba yung mga plano ni Mr. BBM o President Bongbong Marcos Jr.? By the way, the title of our vlog for today is The Best President of the Gen Z or Generation Z. Diba? Sa ating mga millennial na ngayon ay nag-uusbong at patuloy na nadidiscover ang realidad at ang ating mundo. And we have here in the Philippines as giving us the example of hard work, service, great working, paid, diba? So, multitasking. Kumbaga, ano nga talaga ito integrated mind. So, Mr. President Ferdinand Marcos Jr. So, the best president of the Gen Z, President Ferdinand Marcos Jr.'s third SONA, the summary vlog lesson. Okay. So, I will present it here on the vlog, yung kanyang summary sa kanyang SONA today. This is also a special assignment. Halimbawa, sabi ng teacher nyo, wala tayong pasok sa Monday, pero manood kayo ng SONA, mag-take down notes kayo, ilista nyo kung ano yung mga mission niya, ano yung mga plano niya na natupad, at ano pa yung mga plano na dapat niya pang gawin sa kanyang administrasyon. So here on Ninong TV, I encourage you to watch my vlog, to share with your friends, your classmates, and if ever you wanted to download this vlog, for only 150 pesos and 80 pesos per screen record. Pero mamaya ko na-explain ko. Nagsisimula pa nga lang tayo, ay hindi kaya. Okay. By the way, not only Ninong we presented the best president of the Gen Z or the SONA of the BBM, meron din ako dito makakasama na we will have once again the vice presidents of the Ninong TV and TV group, Jayon, Anthony Makutay. So sila yung aking mga magiging sidekick to give us more learnings on Mr. BBM's accomplishment this year. Okay?
Pero huwag kayo mag-alala, hindi po kami magre-report sa Malacanang. Hindi rin kami magre-report sa Sandigan or whatsoever na places ng government. We are only here reporting live in Ninong TV. Okay? Baka kala niyo pupunta pa kami sa Malacanang. Kasi naka-outfit ako na pang executive. So, we wear this and we do the show to all of you mga students. So that meron kayong learning na masusulat sa notebooks niyo all about BBM on this third SONA. So ano nga ba yung mga sinabi ni BBM? Ano ba yung mga pangako niya this year? At ano yung mga mission or plans na nagawa niya successfully last year? So yan yung magiging topic natin dito. For the first episode, ito na nga po, ipe-present ko na po sa inyo yung kanyang SONA. And please students, get some notebook, ball pen, or you can screen record our slides so that meron kayong mapag-aralan, meron kayong maisasagot sa inyong mga teachers on your research on how or what is the administration of the Marcos can do for this year and last year. So, check it out. the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Beneficiaryo. Bukod pa rito, na-resolve rin ang mahigit 70,000 mga kaso patungkol sa reformang agraryo. Kasama rito ang mahigit 2,000 kasong matagal nang nakabinbin bago pa man pumasok ang administrasyon. Through modernized customs procedures and heightened enforcement efforts,
more than 2.7 billion pesos worth of smuggled agri-fishers products have been seized, preventing them from entering the market and negatively influencing prices. Bilang leksyon, ang mga nasabat na kargamento ng bigas ay agad nating ipinapamahagi sa ating mga mahihirap na kababayan. Ganon din ang sasapitin ng lahat ng mga ipupuslit ng mga bigas. Ang ibang mga produkto naman ay ating sisirain o susunugin, bukod pa sa pagkakakulong sa mga mahuhuling mga salaryman. Soon, we will be implementing the pre-border technical verification and cross-border electronic invoicing of import commodities. This will send a strong message that we mean serious business. To reduce unnecessary business costs, local government units no longer collect fees and charges from motorists transporting goods and merchandise while passing through national roads. On the same principle, LGUs have been strongly urged to refrain from collecting similar fees for the use of local roads. Nagsilbing kaagapay ng taong bayan ang kadiwa sa panahon na mataas ang presyo ng pagkain. Dahil naging epektibo ito, ang mga kadiwa centers ay magpapatuloy pa. Katuwang ang mga lokal na pamahalaan, dinagdagan pa natin ang mga kadiwa sa iba't ibang panig ng bansa. Higit sa lahat, layunin nating gawin permanente rin at mas madalas pa ang pagdaraos ng mga kadiwa. Matapos ngayong taon, ang 1,200 kilometro ng mga farm-to-market roads sa buong bansa. Mahigit 9,300 makinarya ang maipapamahagi at pasilidad na magagawa ngayong taon. Patuloy tayo nagbubukas at nagkukumpuni ng mga irigasyon sa buong Pilipinas. Ngayong taon, bibigyan natin ng patubig ang halos 45,000 hektarya ng bagong lupain. Bubuhayin din natin muli ang irigasyon sa halos 38,000 hektarya ng lupain sa buong bansa. Isa sa mga natatapos na proyekto ay ang Stage 2 ng Malitubog-Maridagao Irrigation Project. Halos 10,000 hektarya ng lupain sa North Cotabato at sa Maguindanao del Sur ang masiservisyohan ng irigasyon na ito. Ang ilan sa mga ginagawa nating irigasyon ngayon ay solar. Ibig sabihin, pinapatakbo ang mga ito ng haring araw, hindi nauubos at hindi nangangailangan ng paggamit ng krudo. Isang halimbawa ay ang kakabukas lamang na Kabarwan Solar Powered Pump Irrigation Project sa Quirino, Isabela. Samantala, dahil sa Halaur River Multipurpose Project sa Iloilo, halos 32,000 hektarya ng lupain ang mabibigyan ng patubig. Patutunayan ng proyekto sa Halaur River ang pinalalawig na potensyal ng irigasyon. Hindi na lamang patubig sa sakahan ang kaya nitong gawin. Ito na rin ay magagamit sa pagkontrol ng baha, paglikha ng kuryente at pati na rin para sa turismo. Moving forward, irrigation dams will supplement all our other bulk water projects to ensure water security for our people, especially in the underserved areas. Matindi ang naging epekto ng dumaang El Nino, lalo na sa mga sakahan. Sa tinamong pinsala mula sa pagkasira ng mga pananim, nagkaroon ng proteksyon ang ating mga magsasaka sa pamamagitan ng ating binigay na crop insurance. Sa nakalipas na 2 taon, mahigit 9,000 piso halaga ng ang naging bayad pinsala para sa mga apektadong magsasaka at mangingisda. Ngunit, mainam na rin na nailunsad na maaga ang mga modernong paraan ng pagtatanim tulad ng low water use farming technologies. Sa ating nasimulan na proyektong Lawa at Binhi,
isinasagawa na ang mga modernong imbakan ng tubig upang lalong maging handa at protektado ang ating mga magsasaka sa banta ng tagtuyot. As we can see in all the world, weather events are, as has been predicted, getting more extreme, such as torrential rains that instantly shift to scorching heat waves or vice versa. Our country's geographical location makes us highly vulnerable to the adverse effects of climate change. Precisely because of our inherent vulnerability, we are proactive advocates for heightened climate responsibility and justice on the global stage. To this end, we have secured a seat on the board of the Loss and Damage Fund. And further, the Philippines has also been selected as host country to that fund. This will require an enabling law from Congress to confer the legal personality and capacity to the board. This welcome development shall complement all our other climate adaptation and mitigation measures and give us a strong voice to access the needed financial assistance for climate-related initiatives and impacts. Gayunpaman, ang pinakamahalaga ay ang buong bansa ay matibay at laging handa sa nakakapinsalang mga sakuna. Nangunguna ang ating mga DRRM workers upang tiyakin ang ating malawakang paghahanda at ang ating pagiging mulat at listo sa anumang oras. Bilang pangunahing paghahanda, nagtatayo tayo ng mga mahalagang infrastruktura na magsisilbing proteksyon at sentro ng koordinasyon, lalo na sa aspeto ng paghahatid tulong. Within the past 2 years, almost 100 evacuation centers have already been built. While in January of this year, we started the operations of our Disaster Response Command Center, which shall serve as a central hub for the government's disaster response efforts. Ngayon, sa pagpihit ng panahon, ang hagupit ng La Nina at mga matinding pag-ulan naman ang ating binabantayan at pinaghahandaan. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Isa na rito ay ang Flood Risk Management Project sa Cagayan de Oro River na magbibigay ng pangmatagalang proteksyon sa mahigit 600 ektarya ng lupa at 60,000 nating mga kababayan. Isa pa ay ang proyekto sa Pampanga Bay na magsisilbing karagdagang lunas sa mga pagbabaha. Noong Enero, inilunsad natin ang kalinisan sa bagong Pilipinas, kung saan pinakitulus ang ating mga barangay upang maglinis sa kani-kanilang komunidad. Sa 5 buwan lamang, mahigit 40,000 tonelada ng basura ang nakolekta ng mahigit 22,000. Inaasahan ko ang tuloy-tuloy na suporta ng mga lokal na pamahalaan sa paglilinis ng ating pamayanan. Bilang halimbawa rin dito sa Maynila, nagsimula na ang malawakang pagtutulungan upang bigyang buhay muli ang Ilog Pasig. As we enter midterm, our infrastructure development remains sustained, strategic, and on schedule. Aside from agriculture and disaster risk, our other vital sectors and pillars such as education, health, energy, low-cost housing, transport, information technology, they all stand to benefit from our aggressive infrastructure development as befitting our upper middle income economic target. With the results that we have seen 2 years into this administration, we can claim that despite challenges, we are steadily progressing towards our targets in the medium term. Our power and internet services are continuously being upgraded in both capacity and connectivity. Sa ating free Wi-Fi program, halos 10 milyong unique user devices ang nakikinabang sa libreng internet sa mahigit 13,000 lugar sa buong Pilipinas. Nasasagap ito sa marami nating mga paaralan at mga malalayo at liblib na mga po. Patuloy pa
ang ating pinaparami ng mga libreng Wi-Fi sa buong bansa. As part of our nationwide internet infrastructure development, Phase 1 of the National Fiber Backbone has been completed and operationalized. Phase 2 and 3 have already begun early this year and shall be completed by 2026. This fiber backbone will give us sufficient capacity in terms of bandwidth. As of 2022, only 77% or 20.6 million households were connected to the internet. This is much too low. Together with our private sector partners, we will efficiently harness the concept of common towers to provide connectivity to Filipinos who are at the far end of the last mile. Expect full government support to ensure the successful completion of this critical project, including policy reforms and streamlined processes. Bigger and faster IT infrastructures require stronger and more impervious cyber defense. Our recently launched National Cybersecurity Plan lays down the blueprint for us to safeguard our systems against cyber attacks. With this said, I have directed the agencies concerned Okay, you just witness President BBM Sona. O, di ba talagang 1 minute lang siya na nagsalita. Ganito na kaagad kahaba yung sulat natin sa notebook. Talagang napakatalino, super talino. Ang dami niyang idea. Ang dami niyang mga vision, plans, and goals na kanyang itinupad last year at gagawin this year. Diba? So, hopefully, you all notes of that at talagang nanood kayo ng gusto. Kung meron kayong mga na-miss out sa TV, sa radyo, so pwede nyo balikan yung Ninong TV because Ninong TV is providing quality vlogs that you need on your school activity, di ba? So for the next episode, madidiscover nyo naman dito the review from the 3 years services he did to our nation. So ano nga ba yung mga accomplishment ng Marcos administration sa nakalipas na taon, ano yung mga naging successful mission niya based on his promise last SONA, di ba? So, ano-ano nga ba yung mga natulungan? Ano-ano mga investment ang ginawa ni Mr. President Marcos Jr. to help our nation at para labanan ang kahirapan. So, we will have here a special slide also from Jayon. Give us the report of BBM on the past year na ano yung mga naging successful mission ni BBM sa atin. Check it out.
These bonds trace their roots as far back as the 1860s, when Filipino pearl divers, known to you then as the Manila Men, found their way to your shores as early purveyors of globalization. These Manila Men contributed to the Australian economy, they enriched Australian life, and most importantly, they sparked meaningful connections that have endured through generations. When our two nations faced common danger in 1942, Filipino soldiers fought valiantly in Bataan and Corregidor. States is permeating the evolving regional landscape. This rivalry is constraining the strategic choices of regional states. This contest is exacerbating flashpoints and has created new security dilemmas. Third, the region looks to ASEAN as the institution that will hold the center amidst these evolving dynamics. Yet, challenges threaten our unity and our centrality. Gustong makalaman, ayaw lumaban ng patas. Hindi pwedeng ibunto ng sisi sa taong bayang paulit-ulit na pinangakuan pero hindi natutupad na pangako. Hindi natin pwedeng sumbatan ang masang biniguna ng maraming beses. Kaya ilang beses Magandang araw po sa inyong lahat. Ang masasabi ko lang po sa mga nagawa po ni President Bongbong Marcos ay sobrang nakatulong po sa mga tao po na wala pong trabaho. And then po yung binayaran niya pong utang po ng mga farmers, and sobra pong nakatulong sa kanila yun. And then sana po mas marami pa pong matulungan ang ating Pangulo, at sana po masolusyonan niya po ang problema ng ating bansa. And yun po, sobra po nakatulong yung ginawa po ni President Marcos. Yun lamang po, salamat. Yeah, I designed ni Pepito Albert, if I'm not mistaken. Is ang kanyang suot ngayon inspired by Rayadillo, isang traditional military. My friend Don Sulueta to take the ALS Ice Bucket Challenge. So besides my donation, I accept in the hope that this small gesture will help bring up awareness of ALS, help its research along to find a cure. Boom. In my turn, I challenge Congressman Martin Romualdez, Borgie Manotoc, and Georgina Wilson. You got a friend in me. You got the trouble. I got them too. There isn't anything what you do for you. We stick together, see it through, 'cause you got a friend in me. You got a friend in me. Some other folks might be a little bit smarter than I am, big and stronger too. Maybe, but none of them. Pinakamabilis na is 4 hours. Pinakamatagal natin is 8 hours. 8 hours? Oh, not bad na yun. Paano pinagkikitaan ito pagka nag-i-engage? Meron ng Facebook streaming. Si Facebook, pwede kang matulungang kumita gamit ang paglalaro. Kunyari, nagusto ko king... Ito na sir yung kasi meron tayong types of heroes dito. Kasi hero by hero yan eh. Okay. Ikaw yung matigas, ikaw yung mag-absorb ng damage. Oh, nakita ko na yung gusto ko, Marksman, dahil mahilig ako sa shooting. Oh, yes, marksman sir. Pinaka magaling sir, itong chicks.
Hindi, ibig sabihin, sir, Bakit? since newbie kayo, sir, bago lang, yan yung pinaka-suggested. Chicks, parang na-inspire kayo. Maganda yung nakikita niyo sa... Okay, anong gusto kong gawin ngayon nito? Punta ka dun sa meeting, patayin mo yun, sir. Ito. Hindi. Ayoko to. Ay, inaaway na kayo kagad, sir. Naku, sir, Layo kayo pag napatay ka ganyan. na, sir. Layo kayo konti. Yan. Kasi long range kayo eh. Oo nga pala. Oo, long range yan. Okay, Yan. okay. Shooting yan. Yan. Yun yung advantage. Yun lang yan. Sir, huwag ka dyan. Balik. Nakaganon. Ito, nagpumas ng mag-isa. Gabi, isasara yan. Nakasarado yan pag naman lock, pero nakasara. Pagbalik siya, mas nakakado na yan. So, pinabayaan ngayon. Pagbalik na naman, sarado na naman. Kung minsan, lalo na paggabi at nag-iisa ka, lalo na pagpaakyat dito sa front door, yung formal na hagdan na papasok sa palasyo, minsan, actually ilang beses nangyari sa akin, pag-akyat ko na ganun, Okay, thank you for watching. You've just discovered Jayon, our dear Vice Presidents of the NTV, EVP or Executive VP natin si Jayon, and Princess, our Vice President and one of our production manager. Diba? So, thank you sa inyong mga talent and for your free time, for your learning, and to encourage our President Bongbong Marcos Jr.'s legacy and services to our nation. So talaga namang na-feel natin yung kanyang pinangako, like magkaroon tayo ng more improvement sa build na naging build better more kasi BBM. And then dumami mga investment para matulungan yung mga mahihirap, yung mga magsasaka, mangingisda, binigyan ng cash assistance, and then panay ang punta ni BBM sa around the world. Pero hindi naman siya totally namamasyal-masyal lang, kakain lang dito, ganyan, nagbimirte. So, pumupunta si BBM worldwide sa ibang bansa para mag-invest. Siyempre, ganun talaga. Madadaanin niya talaga yung mga big countries, just like Japan, Singapore, Australia, etc. Just to invest, di ba? So, naghahanap buhay ang President BBM natin para meron tayong supply ng financial. Pag nagkaroon ng mga loan, services, project, yan, pabahay, hospital, di ba? And of course, our President BBM is still fighting the viruses. So, kasi hanggang ngayon, parang may mga lumilitaw-litaw na naman ang mga bagong variant. So ano ba yung ginawa ni BBM last 2 years ago? Yung bakuna and back to work. Yung program siya, yung bakuna to job. Diba? Pagka nagpabakuna ka, may trabaho ka na. So program niya yun. And of course, regards dito sa bigas na 20 pesos. So don't worry. I still support Mr. BBM for that. Kasi maganda naman yung mission niya, especially sa mga kapuspalan. Actually, meron na nga kasi nung last time, we visit Pangasinan, our province. May nadaanan ako dun sa isang area while our bus is crossing the city or yung highway. So may nakita ako nung parang rice factory siya. Yeah, ayun. Ano talaga yung bagsakan ng mga bigas. May nakalagay doon sa gate nila, 20 pesos rice per kilo. O, diba? Pangasinan yun. O, so kung gusto nyo ng 20 pesos na bigas, let's go to Pangasinan. So, at least, diba, yung program ng BBM, gumagana pa rin talaga. And yung regards sa West Philippine Sea, diba, still our BBM is fighting. Talagang gumagawa siya ng mga assessment form. Hindi tayo dapat lumaban like yung parang pang 19 popong datingan. But we are fighting towards through prayer, through assessment na mapasa atin yung West Philippines. And BBM also talks with America, some of the country like Japan, to have a sponsor or magkaroon tayo ng tagapagtanggol. And
kailangan natin si Tanggol. Para pagtanggol yung West Philippine Sea. So that's BBM work. So, we appreciate and we deep appreciate naman BBM. Diba? Na he is doing more na sabi ko nga on his last SONA 2 years pa lang siyang president or 1 year pero napakarami niyang programa, napakarami niyang ginagawa to serve the Philippines. Ano pa kaya kung 6 years ang ginagawa niyang ganyan? Baka mayaman ng buong Pilipinas. Sana nga. Diba? So, BBM is doing more. Let's pray him. Let's support na matulungan niyang lahat ng tao sa buong Pilipinas. And even worldwide, he is working kasi may mga OFW doon. Tinutulungan niya, ini-advise niya, binibigyan niya ng benefits, nililigtas niya yung mga inaaping mga kababayan natin ng mga ibang dayuhan. Diba? And also, BBM is also fighting against drugs. Ayan. Oo. So hanggang ngayon naman, hinuhuli pa rin yung mga nagpapatulak ng mga ipinagbabawal na lumor. So, this is also doing the Duterte legacy. Di ba? Dito kay BBM, ipinagpapatuloy niya. Diba? So, ayun. And of course, he's also fighting against crime online and face-to-face. Online, yung mga scammer, di ba? Programa niya yung SIM card registration so that we can less yung mga scam. And then, nagpapadeploy siya ng maraming police, maraming sundalo, maraming security guard to ensure the safety of all nations. So, ganyan niya tayo kalag. Protected against crime and any bad intention ng ating bansa. So, BBM, so we truly support and we are proud of your creation. So, we give thanks sa iyo, Mr. President Bongbong Marcos Jr. So, dito po nagtatapos ang ating slide. Thank you and God bless to all of us. See you for my another video vlog at see you again sa susunod na SONA ng ating Mr. President Bongbong Marcos on here at Ninong TV. And to all of the students, sana nag-take down notes kayo. If you miss out, you can also watch it again and again and again. And download this one na parang hindi na kayo nag-download nun, maubos pa data nyo. I-download nyo na lang to. Get the link. Eto, tuturuan ko kayo. Diba, sa YouTube, while you're watching me, may likes, may comment, may link. So, click the link of this vlog. Go to YouTube MP4. Download this vlog. And you have your vlog now on your cell phone. You can watch it without Wi-Fi, without internet. Anytime, anywhere, pwede mo siyang mapanood. Present it in school, in group research. Lalo na kung may assignment kayo tungkol kay BBM, tungkol sa SONA niya. Etong programa na to makakatulong sa inyo. And as part of our service, 150 lang naman. I-Gcash nyo sa akin and 80 pesos naman pag screen record. Halimbawa, from first slide to the last slide, 80 pesos screen record. And that will be available on Gcash. Okay, so worth it naman po yung bayad nyo kasi makakatulong to in your research. But if you don't have much baon or wala kayong pambad, it's okay. You can watch it free. I-share nyo na lang sa mga GC, sa Facebook nyo. Kasi yung benefits kasi nun, pag dinownload nyo, sa inyo na rin to. So you can also post it on your own social media. So we are all spreading the good education and entertainment. Quality vlogs that is brought you also by NTV. Kasi under na tayo ng NTV Corporation. Inclusion is Ninong TV. Okay? So thank you. Mabuhay to all of us. Let's study hard and let's support BBM. This is once again the best president of the Gen Z, President Ferdinand Marcos Jr.'s third SONA, the summary vlog lessons. Thank you. Mabuhay to all of us.